Aking channel Vince Plant TV. So ang gagawin natin ngayon ay magtatanim tayo ng seedling ng dates palm tree. So kung mapapansin nyo dito, ito na yung naitanim natin. Hindi ito magkasabay na itinanim, at ito malaki na rin. So ito pa, 4 na seedling ang naitanim na natin. So ngayon magtatanim tayo ng isang seedling ng dates palm tree na galing po sa ang buto niya ay galing po sa bansang Kuwait. So shout out nga pala kay ka-vloggers, Boy Vlogs YouTube channel, Sky Vlogs o Sardic TV. So let's go. So ngayon magbubutas tayo, no, sa ating tataniman ng seedling. So dito ko siya itatanim. Maghukay ako dito ng butas. So ang distansya ay nasa 3.5 meters, no, yung distansya natin sa bagong itanim natin at sa dating natanim na. So ang materyales natin gagamitin ngayon, ito yung seedling natin. Ito yung seedling ng dates palm tree. So galing sa buto, itinanim ko dito sa seedling bag. So ito na siya. Tapos hahaluan natin ng iparang palay or risal yung lupa, no, para buhaghag siya at mabilis lumago yung mga ugat niya. Tapos ito lalagay tayo ng basal na urea fertilizer. Synthetic po ito. So mas maganda kung may vermicast ka or compost na ihalo natin sa lupa. Pero wala akong available ngayon, so ito lang ang synthetic na urea. So ang pagbubutas natin, so kailangan 2 feet, no, kwadrado. Diyan 2 feet, 2 feet, saka 2 feet, at saka 2 feet. So ang lalim naman niya ng butas ay nasa 1 feet and a half lang, kasi para din naman siyang niyog, hindi naman masyadong pailalaliman natin, hindi katulad ng fruit trees. So maghukay na tayo. Dito ako maghukay, no? Yan. So kailangan malaki din ang butas para yung ugat ay mabilis, no, mabilis na makadaloy sa lupa. Ako na tayong maghukay sa ating butas na paglalagyan ng seedling. So ito yung lapad niya, nasa 2 feet po ito, kwadrado. So ang lalim naman niya ay nasa 1.5 na no, ang lalim. So tama na to para sa seedling ng ating dates palm tree. So ngayon kailangan nating pinuhin ito para mahaluan natin ng iparang palay o risal. So ito lang yung paghahalo.
ito yung ipa ng palay. So kailangan nating pinuhin, no, lupa. Kasi balik din naman natin dito sa butas na may halong risal na. Ito lang po. Kung kayo, kung may compost, dapat sana pwede na nating i-mix dito. So ngayon wala akong available, so risal lang yung mahahalo ko dito. Yan, pipinuhin lang. Tapos yung tinating lagyan ng panang palay ganito, oh. Yan, yun lang yung paghahalo. Tapos lagay natin dito, doon sa butas. Yan, yan po. Yan lang po ang paghahalo. Okay lang naman na yung rice, yung ipa ng palay ay bago. Okay lang din yon. Kasi ito partially decomposed din itong ipa ko. Na-stack ko kasi ito. Kaya kung mapapansin nyo, yung color ay nangingitim ng iba. Partially decomposed na. So okay lang din yung bago. Ang purpose naman natin dito ay yung lupa ay mabuhaghag, kasi para mabilis yung ugat na lumago, kasi buhaghag yung lupa. Yan. Ganyan po yung pag hahalo ng ipa. Ganyan na po. So dito kailangan natin ibalik yun dito sa butas kasi may halo ng ipa. Yan. Tingnan nyo na. Tingnan mo na. Yan. So kunti pa. Dadagdagan pa natin ng pinaghalong ipa at lupa. So sa ganitong sitwasyon, pwede nang lagyan ng
fertilizer. Yung urea na ipinakita ko kanina, pwede na kasi lalagyan pa natin ng lupa dito para hindi ma-direct yung fertilizer sa kanyang ugat, para hindi siya mamatay kasi mainit yung urea na ilagay natin. Ito na. So lagyan na natin ng fertilizer pataba. So ang ilalagay nating fertilizer yung sukat, so bali dalawang ganyan lang, oh, mga 3/4 kilo. Yan, yan yung fertilizer. Yan. So yan. So ganyan lang kadami, okay na ito. Tapos lalagay tayo uli ng lupa at saka ipa ng palay. Yan. Tapos tatakpan natin yung fertilizer. Ito. Ganyan lang. Yan. Para hindi siya direct na makain ng ugat kasi mainit ito. Kailangan lang muna nating takpan ng lupa at saka ng palay. Yan, so pwede na itanim yung seedling. Yan na po, ito na po yung distansya. Yan, so okay na po ito. So tanggalin lang natin yung seedling bag. So kung mapapansin nyo, yung ugat ay lumalabas na. Yan. Yan na po. So dahan-dahan lang yung pagkuha ng seedling bag. So yun, ready din po siyang lagyan ng lupa ulit. Ito na. So tansyahin nyo lang yung paghalo lang lupa at saka ipa ng palay. Kung mapapansin nyo, yung 50-50 na po yung paghalo. So tsansyahin nyo lang. Ganyan, oh. Tulad nito, oh. So 50-50 na po siya, lupa at saka ipa.
huwag natin kalimutan na diligan ng tubig. So, lalagyan natin ng tubig. Didiligan natin. Ayan. Ayan na po. So, ngayon, tapos na tayong magtanim ng seedling. So, kung nagustuhan nyo yung video ko, pakipindot na lang po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So, maraming salamat po. God bless.